Ngayong araw nga pala ay magpa-parlor biz ulit tayo. Hindi tayo titigil hangga't hindi natin nauubos lahat ng color. At habang marami nagre-request ay bubuo pa rin tayo ng bubuo. Eto nga pala isa sa mga most requested na buuin ko daw, si Cinnamon Roll. Ang dami nag-comment na buuin ko daw siya, kaya eto na. Bukod sa Cinnamon Roll, magbuo daw ako ng Evolutions. Kaya eto, binuo ko si Sylvian pero cute style. O diba, sobrang cute nilang dalawa. Kaya eto, meron na naman tayong bagong collection na ididikit sa rep. Grabe mga kadugot, kunti-kunti na naman mapupunan natin tong rep ng mga parlor beads na ginawa natin. Sobrang nakaka-enjoy naman kasi bumuo eh. Ang sarap kasi tignan sa mata. Ngayon nga pala, ibubuo ulit tayo gamit itong parlor beads. Kaya nga baguhin pa nga lang din ako at di pa ako sanay gumamit ng ibang tool. Makakatulong kasi itong parlor beads pen para sa newbie tulad ko. Ito, ganito pala itsura ng parlor beads pen. Bago ko ipata sa inyo paano gagamitin to. Ito muna mga bubuuin natin, mga evolutions. Dahil tapos ko nang buuin si Sylvian, dito naman tayo kay Leafeon. Ito nga, pinaprepare ko na yung mga kulay na gagamitin natin, itong pegboard at itong mga tools. Ngayon, first time ko nga palang gagamit itong parlor beads pen. Bali, tatanggalin nga lang pala natin itong takip. 2-in-1 purpose na nga pala to. Yung pinakatakip kasi niya ay yung pang scoop na mga color. Tapos ipapasok natin siya sa loob ditong parlor beads pen. Kaya madami na nga ako nilagay para hindi tayo refill o kuha ng kuha. So ayan, puno na natin yung parlor beads pen, kaya tatakpan na natin. Ngayon, ganito para siya gamitin. Ito o ganito, para lang tayo nagsusulat, meron lang tayong button na pipindutin para lumabas yung mga bala sa loob. Para sa newbie tulad ko, sobrang helpful nito dahil mabilis ako makakabuo. Umubli nga pala yung bilis natin kasi hindi tayo mayat-maya kuha or hindi tayo refill. Para lang tayo nagsusulat o nagdo-drawing. Tingnan nyo, di ba? Mas mabilis ang paggawa natin ngayon. Mas hindi na nakakapagod. Kaya masasabi ko sobrang laking tulong nitong parlor beads pen. Pero gamit ko rin siya sa umpisa sa pagbuo ng pattern. Kasi ngayon sa loob naman tayo maglalagay. Hirap kasi akong gamitin itong parlor beads pen kapag sa loob, kaya gagamit naman tayo ng tweezer. Kapag kasi sa mga sulok-sulok, mas sanay ako sa tweezer. Okay din naman itong tweezer kasi dalawa-dalawa pwede natin mailagay. Tsaka una ko nagamit ng tweezer kaya sanay na ako. And after ng pattern na all black, naman ay coloring na tayo. Next color nga pala ay color brown. Color brown kasi itong tenga, paa at mata ni Leafeon. Ang ganda ng combination ng kulay niya, di ba? After ng color brown, dito naman tayo sa color green. Bali, ang kinukulayan pa rin natin dito ay yung tenga at yung parang down sa ulo ni Leafeon. Grabe, kung mapapansin niyo ako dito, sobrang focus ko talaga dito. Talagang focus lang tayo sa goal. At dito na tayo sa last color. Hindi ko kasi sure kung ano bang color ng katawan niya. Kaya namimili ako ng mga kulay at dinidikit ko sa katawan niya kung parehas ba o magkalayo o magkalapit. Dahil hindi ko tansya kung ano yung kulay niya, ang pinili ko lang ay yung malapit sa color niya. At ito rin naman ending yung pinaka most satisfying part. Satisfying kapag unti-unti mo nakita na malapit na matapos. Senen! Ayan, tapos na. O diba, sobrang ganda. Parehas naman, diba? Hindi naman nagkakalayo ang kulay. Gagamit nga pala tayo ng tape method. Kailangan talaga gawin tong method na to para mas maganda ang kalabasan at hindi masira ang pegboard. Basta bago mag-tape, i-make sure nyo lang na steady ang kamay nyo at dahan-dahan. Kasi once na magkamali kayo dito, naiangat nyo lang ng konti yung tape. Boom, finish na. Ulit-ulit kayo sa umpisa kasi magkakalas-kalas na yan. Kaya ito, pagkatapos kong tapean, talagang diniinang ko na. I-make sure natin na ang lahat ng parlor beads ay nakadikit na sa tape. Ako, para sure, ginagawa ko, dinadaganan ko ng mabibigat. At ito pa, isang kailangan gawin. Butas-butasin pala natin yan para maganda ang kalabasan kapag nagplansya na tayo. Pagkatapos ay dahan-dahan na natin itong tanggalin sa pegboard. Tingnan nyo, kita nyo naman, di ba? Wala natanggal kahit isa. Ibig sabihin, perfect ang tape method natin. Ngayon naman, dito na tayo sa pinaka last step. Plansyahin na natin siya. Ito nga, binimake sure ko na lahat ng sulok ay mainitan. Ito pala ang technique para malaman kung okay na. Itapat nyo lang sa liwanag. Kapag kita nyo may butas-butas pa o lumatagos pa yung liwanag, ibig sabihin, hindi pa pwede yun. Kaya ito, ulitin natin yung plansya. Ngayon, itatapat ulit natin sa liwanag. At ngayon, makikita nyo, wala ng liwanag na tumatagos o wala ng mga butas, di ba? Ibig sabihin, perfect na pagkakagawa natin. Pero ito pang isa, ang pinaka-importanting part. Bago natin siya tanggalin sa tape at saka sa parchment paper, habang pinapalamig, ay dagan na muna natin siya ng mabigat para plat siya at hindi naka-curve o naka-umbo. At ito nga, after ilang minutes, medyo malamig na, pwede natin siyang tanggalin. Ito na ang moment of truth, dito na tayo magkakaalaman. Confident naman ako na perfect ang magkagawa ko, kaya perfect ang kakalabasan. Tingnan nyo naman, di ba? Sobrang ganda, smooth, perfect. Makinis, walang butas, at sobrang ganda na pagka-pixelated niya. O, di ba? Sobrang ganda. Kaya naman, welcome to the family Leafeon. Ikaw ang bagong collection ko dito sa rep. Ay, grabe, sobrang dami na. O, di ba? Sobrang cute pa. Isa-isahin natin mga evolutions. Mga kadigas, sino kaya ang next natin? O siya, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!